Bigyan natin ng reaksyon itong sinabi ni Greco Abelgeca na sabi niya, how can you make 1 billion in 3 years minimum? In 3 years, paano daw makagawa ng 3 billion sa loob ng 3 taon? Sabi niya, 100 million investment. Wow, 100 million. Mag-invest ka ng 100 million, tapos after 3 years, meron ka ng 1 billion. Oo, laki. Sabi dito, para makuha mo yon, yung investment na yon, dito ka mag-invest. Mag-congressman ka. Isang term, true allocables. Grabe na. Sabi niya, kaya pala nagpapakamatay, magpabida ang mga buwaya. Ayos ang kita at ikaw na nagbabasa nito ang taya. Naalala nyo ba guys, sa tuwing eleksyon? Diba? Bumibili ng boto yung mga politiko na yan. Wag nyo nang itanggi. Wag na natin itanggi kasi yan yung kalakaran dito sa Pilipinas, diba? Yung kapitbahay mo nga nagalit kasi wala daw siya sa lista ng mga group leader, diba? Magkano ba yung bayad? Magkano ba yung bilihan ng boto kada eleksyon dito sa Pilipinas? Nag-iisip kayo? Magkano ba? Alam nyo naman yan Diba? Mayroong 2,000. Yung mayor 2,000 daw. Si congressman 3,000. Diba? Paldo-paldo. Pati nga sa kapitan mayroon 50, 100, 20. Nagbibigay sila. Ang tanong dyan, saan galing yung perang pinamimigay nila? Si mayor namigay. Galing yan doon sa taas, sa congressman, sa senador. Si governor namigay. Lalo si congressman namigay. Bakit sila namimigay ng pera? Para lang sa boto. Isipin natin, magkano ba yung sweldo ng mga politiko na yun kapag naupo sa kanilang pwesto, di ba? Maliit lang din. Sa isang eleksyon, gagasto sila ng daang-daang milyon. Paano nila mababawi yan? Ito na yung bawi. Magnanakaw sila, katulad ngayon, di ba? Yung flood control scandal. Makita natin yung mga congressman, sila yung nagnanakaw ng pondo ng bayan. Hindi lang milyon, bilyon talaga. Tapos, hindi naman nakukulong. Pinoprotektahan pa Di ba? Kaya ngayon, kayong mga botante, tayong mga botante, mag-isip-isip tayo. Binibenta mo ba yung boto mo? Sasabihin mo, hindi. Ba't mo kinuha yung pera? Di ba? Kaya, isipin ng politiko, okay lang magnakaw tayo. Binili naman natin yung boto nila. Kaya sa mga susunod na eleksyon, mag-isip-isip po tayo. Kung alam mong corrupt yung isang opisyal, kung alam mong namimili ng boto, huwag mong iboto. Kung gusto nyong kunin yung pera, kunin nyo, pero huwag nyong iboto. Kapag namimili ng pera o namimili ng boto yung isang politiko, magnanakaw yan. Doon siya babawi. Nanakawin niya yung pondo ng bayan. Lilimasin niya. Di ba? Ito katulad dito ni Belgeca. Yan yung sinabi niya. Tama yun. Tingnan ninyo ngayon. Mga congressman. Ang yayaman. Di ba? Grabe. Ito, panatilihin natin tong ganitong kalakaran dito sa bansa. Para sa kasama tayong lulubog sa kahirapan at sa korupsyon. Diba? Gusto nyo ng pagbabago? Umpisahan ninyo sa sarili ninyo. Pag iboto yung mga korap.